So ayan mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito, pag-usapan natin itong pahayag ni Bongbong Marcos ukol dito sa lifestyle chick mga kababayan natin. Kung saan itong si Risa Hontiveros pumalag na at itong si BP Sara okay lang daw sa kanya na magpa-lifestyle chick mga kababayan natin at dapat isa ang presidente doon sa kanyang gagawin. At itong sagot ni Congressman Pulong Duterte ukol dun sa pahayag ni Kung Bini Abante. Ang sabi ni Kung Pulong, puro hamon, pero hamon ko rin sa kanya. Ipaliwanag niya kung paano siya natalo sa eleksyon. Pero nakaupo pa rin sa Kongreso. Dapat ba talagang tawagin congressman ang isang tao na hindi naman nananalo sa boto sa kampanya kanyang distrito? Kung pastor siya, pastor ang dapat itawag sa kanya, hindi congressman. Nako, eto ito na yung mga sagot ni Duterte mga kababayan natin. At ito pag-usapan na natin, tuloy na natin dun sa video mga kababayan natin. Sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte sa mungkahing isailalim sa lifestyle check ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng opisyal ng pamahalaan. Ito'y may kaugnayan pa rin sa mga naglutangang katiwalian sa mga flood control project sa Pilipinas. Pero ang hirit naman po ng pangalawang Pangulo, dapat magsagawa rin ng malalimang lifestyle check sa lahat ng appointed officials para mailantad ang kanilang mga dummy. Git naman ng isang mambabatas na dapat pangunahan muna ni Pangulong Marcos Jr. ang lifestyle check bago ito ipatupad sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Dapat lang na talagang kung ipapatupad ba niya yan, dapat mauna muna sa kanya. Hindi yung unahin mo yung iba. Dapat ikaw yung Pangulo, dapat ikaw yung mauna sa lifestyle check na yan. Kung sasabihin mo hindi ka kasali, ay huwag ka na lang magpapatupad ng ganyan kasi yan yung sakit nyo hindi po kasali yung Pangulo. Dapat nag-umpisa sa Pangulo bago doon pababa hanggang sa barangay mga kababayan natin. Natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, alam na ba kung sino ang magsasagawa nito? Anong mga ahensya ng pamahalaan? Alex, wala pang direktang utos kung sino talaga yung dapat magsagawa at manguna sa lifestyle check. Pero ang panawagan ng mga mambabatas, dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang maunang sumailalim ng sa lifestyle check sa pamagitan niya ng paglalabas ng kanyang salin. Sa pamagitan daw niyan, mapapatunayan na seryoso ang kanyang administrasyon para sugpuin ang mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan. Dapat. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang dapat manguna sa iniutos nitong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kailangan maging halimbawa ang Pangulo para ipakitang wala itong... Nako, si Risa Hontiveros na naman mga kababayan ay talaga namang sumungay na kay Pangulong Bongbong Marcos. Nananawagan din siya na dapat mauna ang Pangulo. Tinatago ngayong kinukwestiyon ng mga opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian sa mga flood control projects. I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Sabi ng Senador, dapat maging available rin sa publiko ang statement of assets and liabilities at net worth ng lahat ng government officials, kasama na ang mga cabinet members, para ipakitang hindi sila nagkamal ng salapi o pinagkakitaan lang ang kanilang mga posisyon sa gobyerno. Ang salin ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang salin. Dapat lang mauna talaga yan na Senadora Risa Hontiveros na yung salin niya yung mauna. Hindi po pwedeng unahin yung maliliit hanggang papunta sa kanya. Baka matapos na yung termino niya, hindi pa abot doon. Dapat unahin talaga sa kanya pag lifestyle check sa kanyang salin. Hindi po yung unahin niya yung iba.
Kapwa naman naniniwala sina Senators Hontiveros at Amy Marcos na pangunahan rin ng mga mambabatas ang lifestyle check ngayong may utos na ang Pangulo sa Executive Department. Hindi ba dapat mauna kami? Overdue na yan, lifestyle check na yan. Kasi kung titignan mo yung mga Facebook nila, ikaw ang masisindak sa pinagmamalaking mga sasakyan, mga apartment sa ibang bansa, mga alahas na kakaiba. Kaya dapat lamang. Wala naman sikreto, kitang-kita na mga ebidensya, pambihira. Handa rin si Marcos na ilabas ang kanyang salin. Pero dapat pagkatapos ng lifestyle check, may maimbestigahan at maparusahan. Alam niyo, yung lifestyle check, umpisa pa lamang. Pagkatapos doon, imbestigahan kung talagang may negosyo o minana na negosyo. At higit sa lahat, dapat may makulong. Kasi parang wala namang ending to. Hindi natutuldukan itong mga lifestyle check. Puro press release, puro banat, katakot-takot na birada. Tapos ang ending, wala naman nakukulong. Ano ba yun? Dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Mungkahi naman ni Vice Ayun, yung iba nga dyan, nag-deactivate na ng kanilang mga Facebook, lalo na yung mga anak nila, mga pag-umangkin nila, nang dahil dun sa mga post nila na nakasakay lang sila sa maliliit na chopper, ngayon ay talagang naka-jet na, mga ganon, at saka kumakain sa mamahaling hotel, gumagastos ng halos 100,000, isang kainan lang, kakapiraso lang sila. Mga ganon, mga kababayan natin, wala na, nag-deactivate na sila sa kanilang Facebook, pati sa kanilang YouTube. Kasi anak sila ng politiko. At yung iba, pag umangkin ng politiko, nasangkot di umano sa flood control project, mga kababayan natin. At malaki ata yung nakulimbat, kaya nag-deactivate na po. At baka inutusan ng kanilang ama na i-deactivate nyo muna yung Facebook nyo, pati yung YouTube nyo, kasi nandyan lahat yung ebidensya, dyan nyo sinasabi. Kaya ngayon, wala na. Tingnan nyo ngayon sa Facebook nila, wala na po yung mga nagpo-post ng mamahaling sasakyan, mamahaling chopper, mga kumakain sa mamahaling hotel. Wala na. Naki-deactivate na lahat ang Facebook nila sa YouTube nila, mga kababayan, dahil lang doon sa lifestyle check na yan. At alam natin na sila ay sangkot di umano dito sa flood control project na anomalya. President Sara Duterte, isama sa lifestyle check ang mga appointed officials kasama na ang kanilang mga dummies. Hindi na idinetalye ng pangalawang Pangulo, pero may mga public officials umano na gumagamit ng kanilang dummy para itago ang kanilang kayamanan. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Hinimok niya rin ang Pangulo na palawakin pa ang investigasyon hindi lang sa flood control projects, kundi sa iba pang infrastructure projects na umano'y pinaghati-hatian rin ng mga mambabatas. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SDP, at pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA. At inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of Education, lumabas yun at tinanong yun ni Senator J.B. Estrada. Pero nagsabi kami, at alam yun, ni BBM, wala naman siya reaction. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan, kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Ayun. Dito tayo. Alex, sa Lunes, itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol dun sa mga flood control projects. Sabi ng mga senador, kasama sa ipapatawag yung dalawang district engineers ng DPWH sa Bulacan, kung saan kasama sa itatanong sa kanila kung saan nila nakuha yung mga pinambili ng kanilang mamahaling relo, mga damit at mga alahas, Alex. Ayun, kung maaari, sama na nila si District Engineer Calalo sa hearing kung may imbitasyon. Yung taga Okay, Batangas? balikan ko lang yung tanong ko kanina, may kung sinong gagawa nga nitong pagtingin sa Barangyang Buhay nitong ilang mga opisyal ng pamalaan. Dahil, kung correct me if I'm wrong, kanina pinakinggan ko ang press briefing sa Malacanang, parang binabanggit yata ni Attorney Claire
na parang sinasabihan ng BIR at ang Bureau of Customs na sila ang manguna to check itong mga, kung sino yung mga may mga mamamahaling sasakyan, at ilan pa kung sino yung hindi nagbabayad ng tamang buwis. Pero ang tanong may hindi ba rin ba naisipin natin mga mambabatas na sino bang ahensya ng pamahalaan ang walang bahid ng korupsyon? Nako, yun na yung problema dyan kasi parang ito lang naman ay nasa isip ko lang kung custom, parang hindi ata kasali yung custom dun sa pwedeng mag-imbestiga. Ang pwede lang ata ay yung ombudsman, Senado, Kongreso, at yung NBI. Parang ganun lang yung naririnig ko mga kababayan, at yun lang din yung nakikita ko nung nagsisearch ako. Yun lang pong pwedeng mag-imbestiga dyan sa mga lifestyle check na yan mga kababayan natin. Kung hindi ako nagkakamali baka hindi po kasali dun yung Bureau of Custom mga kababayan natin. Yun lang naman ang ating nakikita kanina, yung nire-research natin. So hanggang dito na lang po muna ating video mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, El Bigotilio, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Maraming salamat po.